napakainit na pagtatalo nangyayari ngayon. Yes. Tungkol dyan, hindi lang dito sa atin, kundi sa labas pa ng bansa. Hindi lang sa mga communities ng mga Pilipinos, but yung mga legal experts din. No? Kasi alam mo, ang ICC ay pinagmamasdang mabuti ng mundo ngayon yan. Kasi medyo nagiging parang tingin nila hindi na politically neutral. No? Kaya tinitingnan yan ng maraming mga impluensya sa daigdig. Kaya ito, ang nangyari sa atin, yung kaso ng ating dating Pangulo, nagiging international issue. Yes. So paano po yan? May magagawa ho ba yung mga ginagawang mga panawagan, mga pagtitipo ng mga kababayan natin para ma-pressure o mahikayat ang mahimok ang ICC na bigyan po ng na ibalik dito sa ating bansa ang dating Pangulo? Kung baka pagpapayo ako, okay na nagpapakita ng suporta ang ating mga kababayan sa ating dating Pangulo. Pero iba ang kultura ng West, no? Habang pinipressure mo yan, naiirita pa yan, baka nga makasama pa. Kaya kung po pwede, idirekta lang natin ang ating mga petition, ang ating concern sa ating dating Pangulo, sa ating kapwa Pilipino, no? Huwag nating bugbugin ang tawag yung ICC, baka hindi pa makabuti. Opo. Pero sa tingin mo ngayon, Sir Secretary, yung independent foreign policy ng ating bansa ay dapat bang muling ibalik o maging palakasin muli? Dahil nga parang nakikita ng mga kababayan natin na tila ba nagiging dependent tayo sa mga dayuhan. Well, alam mo, yung policy, dapat yan, kahit sino man ang presidente, dapat malinaw kung anong ating foreign policy. Yan ay depende sa sinasabi ng ating konstitusyon. At ang sabi ng konstitusyon, kailangan independent foreign policy. Kung nasasabi ng ilang mga kababayan natin at ilang mga nag-observe na hindi na independent ang foreign policy, dapat ang tatanungin natin dyan yung Pangulo mismo. Kasi siya ang nagpapamala sa lahat kung anong klaseng foreign policy meron na tayo o kung anong interpretasyon meron siya tungkol sa ating foreign policy.